Ayan, so magandang araw mga kababayan, and this is Divine PH, and ngayong araw mga kababayan may mga pag-uusapan lang tayo. So isa na nga doon mga kababayan, itong nangyari sa isa nating kababayan or supporter no, ng Marcos administration, tagapagtanggol kumbaga ni President Bongbong Marcos. Hindi ko na po babanggitin yung pangalan, pero I'm sure sa mga kababayan natin na nakasubaybay sa kanya, kilala po yung taong tinutukoy ko. So, circulating kasi sa social media, mga kababayan, isa sa mga kumakalat or feeling ko gusto lang netong mag-trending, gusto lang sumikat, pero sa gantong paraan yung napili niya. So, itong taong to, mga kababayan, kung ano-ano maling impormasyon ang pinapakalat sa social media. Alam naman natin, mga kababayan, hindi lang ngayon yan nangyari. Sabi ko nga sa inyo, nung mga previous years pa, itong mga kritiko ni PBBM, itong mga kabilang kampo po, mahilig gumawa ng fake news, mahilig mag-imbento ng kwento. Alam mo yung paghiningaan mo sila ng pruweba dito sa pinapakalat nila, kahit sila mismo, hindi nila alam kung saan sila kukuha. 'Di ba? Kasi ganun 'yun. Kung may plano kang maglabas or magbanggit ng issue ng isang tao, sabi nga 'di ba? Mostly ang sinasagot ko sa mga ganyan, pwede naman silang mag-file ng complaint or pwede naman nilang ireklamo, 'di ba? Kasuhan kung totoong ganun talaga, katulad nung kay F. Elisa. Naalala nyo, dinadawit si F. Elisa sa kung ano-anong issue. Tinatawag pa siya, kung ano-ano pang code name ang tinatawag sa kanya. Kung totoo, yung paratang nila kay FL, bakit hindi nila kasuhan? Si First Lady po, walang immunity yan. Kaya, kung totoo talaga yung paratang nyo, yung mga aligasyon nyo, kasuhan nyo. Isa lang ibig sabihin yan, ba't di nyo makasuhan? Dahil ginawa or inimbento niya lang. Ginawa or inimbento nyo lang yung mga paninira na ipinapakalat nyo. Same as dito sa vlogger na to na sinampulan nga kamakailan lamang no na kung ano-anong impormasyon ang pinapakalat, mga misleading, mga fake news, misinformation na mga binablog nga. Sabi nga 'di ba ni Commodore J. Tariela dun sa isang interview niya sa amin last year pa 'yon, mga kababayan, bilang vlogger, bilang kahit sa media or content creator, yung mga action na ginagawa natin is yung responsibilidad natin, kumbaga, kung ano yung mga isinishare natin, inilalabas natin, and dapat syempre, kung may ibabalita ka, may isishare ka, make sure na may source ka, or totoo yung pinapakalat mo. Kasi, ang nangyayari dyan, mga kababayan, katulad dyan, alam naman natin, bilang ako na supporter ni PBBM and updated sa lahat ng mga activities niya, programs niya, projects niya, bilang ako ay aware sa mga ginagawang effort ng pamahalaan. Naiinis ako pag marami akong mga nakikita na babasa na sinasabing walang ginagawa ang administrasyon. Hindi ko tuloy alam kung saang lupalop, saang planeta nanggaling itong mga taong to at bakit kumbaga ihahain na sa kanila, hinain na sa kanila, hindi pa rin nila makita or hindi nila ma-appreciate. Ayoko mag-compare, pero nung previous admin, mga kababayan, sandamakmak na pangako na kahit yung 3 to 6 months nga na pangako, hindi nagawa. Biruin mo 3 to 6 months hindi mo natupad. Pinayagan kang tuparin hanggang 6 years, hindi mo pa rin nagawa. And ikaw mismo inadmit mo na hindi mo natupad yung mga pinangako mo. 'Di ba? Vice versa, ganun lang din. Ako personally, nawi-witness ko siya. Hindi naman siya magagawa ng 1 taon, 2 taon, yung lahat ng mga planong project. Hindi naman yun magagawa ng 1, 2, kulang nga ang 6 years sabi nga 'di ba? Maraming nagsasabi sa mga kababayan natin na yung presidente, yung termino ng presidente, kulang ang 6 years para magawa niya yung mga dapat niyang gawin para ma-make sure na tumaas yung ekonomiya ng bansa. And nakikita natin ngayon, yung ekonomiya talaga ng bansa tumataas.
Yung mga utang na binayaran mga kababayan, hindi ko pa pala nakokomentarihan, pero kokomentarihan natin yan no, sa mga susunod na araw regarding nga dito sa mga nabayarang utang ng Marcos administration. No, syempre napakalaking bagay yun. Magkano ba yung utang na iniwan kay PBBM? Kada taon mga kababayan, may ano yan meron yan kumbaga tubo. Meron yan mga charges pa, percentage na increase every year. 'Di ba? Habang tumatagal yung utang, nadadagdagan yan. Habang patagal ng patagal yung utang mga kababayan, yung interest ng utang tumataas din ang tumataas. And syempre, good news yon mga kababayan, yung ibabalita ko sa inyo regarding dito sa utang, no? Dahil nga may mga nasettle po ang Marcos administration. So, ibig sabihin lang, nababayaran paunti-unti. Kasi, magkano ba yung utang na iniwan kay PBBM, 'di ba? So, maganda dahil yung administrasyon ngayon, nababayaran nila yung mga utang. Actually, hindi nga utang ni PBBM yun Hindi hindi under sa administration niya. Pero yun nga, they're doing their best. Kasama na po dyan yung iba't ibang ahensya ng pamahalaan. And syempre, included din dyan yung mga gabinete ni BBM. Si BBM naman, hindi yan nagtitake ng credit. Pero syempre, pasalamatan natin yung mga effort nung pinaka-administrasyon, except dun sa vice president natin na walang ginawa. So, yun nga mga kababayan, ito nga may sinampulan nga, bali, si CIDG Chief Brigadier General Nicolas Torre, nag-file ng inciting to sedition complaint versus ex-Army Captain Clemente Dado Enrique at the DOJ. The complaint stemmed from Enrique's anti-government statements online through his YouTube channel, Pinoy Survivor. Sabi ko nga sa inyo mga kababayan, syempre bilang influencer, kaya nga influencer influence, from the word influencer, nakaka-influence ka ng tao, diba? Nakakahikayat ka, sabihin na natin. Pero sana make sure natin na yung mga info na nilalabas natin, may sources tayo para hindi tayo nasasabihan ng fake news, misleading, di ba? Kasi dapat bilang influencer, bilang vlogger, isa tayo sa mga nagbabalita kung ano yung totoo. Katulad ko, hindi ako sobrang galing in terms of commentary. Pero as much as possible, yung mga kinokomentarihan natin, pinag-aralan natin, nagbasa tayo. May right source and information tayo para hindi ma-mislead yung mga makakapanood sa atin. Kasi may impact po yun sa mga nanonood. Kaya nga tayo pinapanood Yung iba pa dyan, sasabihin, nanonood sila sa'yo dahil naniniwala sila sa sinasabi mo, sa explanation mo. Diba? So, syempre, bilang influencer, dapat tayo sisiguraduhin natin na tama yung binabalita natin. 'Di ba? Tama yung mga sinishare nating information. Hindi yung dahil galit ka sa taong to, dahil galit ka sa kanya, kung ano-ano ng fake news ang ipinapakalat natin. Ako mga kababayan, kahit check nyo yung Facebook, yung social media ko, mostly ng commentary natin is good news. Kinokomentarihan din natin yung mga balita na dapat malaman ng mga kababayan natin, katulad nung yung mga anomalya. Siyempre bilang Pilipino dapat concerned tayo. Dapat alam natin kung ano yung nangyayari sa bansa natin. Kasi sabi ko nga, ang tagumpay ng presidente ng namumuno ay tagumpay ng bawat Pilipino. Pero hindi ko naman sinasabi na kailangan pag may sinabi, susunod ka, or kailangan pag may sinabi, suportado mo talaga. Wala namang masamang mag-criticize, walang masamang mag-correct. Pero sana in a nice way and educate, no? Hindi ko rin naman sinasabi na kailangan maging diehard Marcos supporter, 'di ba? Pero syempre, kung may nakikita kayong ginagawa ang pamahalaan, magpasalamat tayo. Oo, trabaho nila 'yan dahil public servant sila. Pero wag ka naman yung pagkaysara, puring-pure kahit walang ginagawa, pero si BBM kahit ang daming ginagawa, binabash pa rin. Yung ganun ba ibig ko sabihin? No, so pag may nakita tayong mali, i-correct din natin. No, lalo na kung wala talagang ginagawang tama. Pero pag may ginagawang mabuti, may ginagawang tama, may nagtatrabaho, sana naman ma-appreciate natin. 'Di ba?
So yun lang mga kababayan, marami pa akong gustong i-share sa inyo pero sa ibang pagkakataon na lamang. No? So yun lamang po and maraming salamat sa inyo lahat.